Pero pang-apat naman, yun ang maganda. Umuunawang mabuti. Okay? Siya yung kung tawagin natin ay hindi lang basta lupa. Okay? Siya yung namumunga ng sagana. Tinan mo. Kaya, sobrang imposible sa isang mananampalataya na hindi mamunga. Sino rito yung meron ka ng malinaw na naborn again dahil sa'yo? Kasa mo ka. May alam kang naborn again dahil sa'yo. Taas mo ka man yung kumpiyansa. Tayo ba di makataas? Bakit? Walang gusto maging kamukha mo. 3 greatest human reason why they reject God's word. According to chapter 13, verse 15, 16. Pwede na ba kayo? Sakit dito. Amen. Malaki ang panalo. Hindi, next week na lang. Sinong kaya tanggapin ito? Amen. Sabi sa tayo mo, handa ka na ba? You ready? You ready? Unang-unang problema ng mga ganyang mananampalataya kung hindi na mumura yung 130, unang-unang mapurol ang ulo. Apa, sabi yan sa verse 15 na Alam niyo yung mapurol? Kahit anong hasa, Pastor. Kahit anong kintab ganda mo, pag wala kang talas, hindi ka titimo. Subukan mo maghiwa ka ng karne na yung kutsilyo ka. Kahit takit-takit mo pa yan. Pero maganda yung hawakan. Stainless pa, may design pa. Pero pag hiniwa mo, walang talaw. Ito yung mga Christian, kahit talented, gifted, pero walang nadadala kay Lord. Alam niyo kung bakit? Mapurol eh. Sabi mo nga sa katabi mo. Tinamaya katabi mo kung nakakahiwa. May pinag-aralan, may negosyo, may trabaho. Pero walang naborn-again, gawa niya. Alam mo kung bakit? Mapurol eh. Pastor, hindi nakakahiwa, nakakatisod. Hindi na nakahiwa, nakatisod pa. Hindi na nadagdagay ng kumawas. O, di ba? Ganun yung mga Kristyano mapurol eh. Kara ng sasakyan, sila lang naman sumasakay. Walang isinasakay na kaluluwa papunta ng simbahan. Mga sasakyan namin talagang naluluma, okay lang sa akin eh. Tapos maluma yan, marami. Baka mas marami pang nakakay na sasakyan yan kaya sa'yo, brother. Aba, ito sakyan ng kaluluwa, nagtok-tok ka eh. Pag binasa niyo sa chapter 13, verse 15, magugulat kayo. Propesya ni Isaias yan, na kinot ni Jesus Christ. Ang sabi ng kanyang mga alagad, bakit po? Sa pamagitan yung talingaga kung magsalita kayo sa amin. Sabi niya, ganito kasi yan eh, tumingin kayo ng tumingin, wala kayong makikita, tumingin kayo makinig, wala kayong makinig. Pagkat naging mapulang ang isipan ng mga tao niya. Alam niyo, bago dumating ang verse 15, verse 13, sabi doon, nagsasalita ako sa inyo sa pamagitan ng talinghaga upang yung mga meron pa ay magkaroon pa. At yung mga taong wala na, kukunin pa kung ano yung meron na sa inyo. Grabe. Kaya maraming Christian, pinagpapala sa buhay pa ng palataya. Bakit? Alam nila kung paano i-apply ang salita ng Diyos. Pangalawa, sinaradong tayo niya. Pangatlo, ipinikit na mga mata. Hindi saradong tenga. Isinarado, ibig sabihin, nilagyan mo ng bulak. Kaya kahit pinagtuturo dito, luwa na yung alang-ala, walang epekto. Bakit? Sarado tenga. Parang walang taong gustong tanggapin na siya yung mapurol. Yan yung mapurol, pag binabasa ko nga sa inyo yan, bobo yan eh. Hangal, manghang. Ang liwanag yung salita ng Diyos ito. Ang salita ng Diyos, punong-puno ng pangako. Punong-puno ng pag-aling. So, pag dito matalag sa amin, nakadepende kayo sa inyo. Hindi yan nakadepende sa salita ng Diyos. Depende yan sa inyo. Tandaan nito mga kapatid, kahit ang magturo pa sa inyo ay si San Pedro o si San Pablo, pag mapurol ka, talagang mapurol ka. Kahit magkatawang tao pang muli si Jesus at turuan ka, pag pikit ang mata mo, sarado ang tayo mo, ito pa matigit, mapurol ang utak mo, hindi mo maintindihan. Pero pag bukas ang tenga mo, latang mata mo, bukas ang isipan mo, hindi pa nagsasalita, tinig na tinig mo na. Listening and obeying God's word is 100% beneficial to us. 100%. No question about that. Walang taong nakikinig at sumunod sa salita ng Diyos na napahanga. Walang taong nakinig at sumunod sa salita ng Diyos na iniwan at pinabayaan ng Diyos. Kaya nga, I encourage you, gawin mong makapaglupa sa Amen. Maraming nakinig at hindi sumunod sa salita ng Diyos na napahanga at pinabayaan at iniwan.